Mga kababayan, ako po'y makikiusap sa inyo na sana po'y tapusin nyo ang video na ito. Mabilis lamang po ito dahil gusto ko pong mag-raise ng awareness at i-debunk itong kasinungalingang ipinakalat po ni Kati Binag. Nag-post po siya ng edited or manipulated photo ng mga kamag-anak ng biktima ng EJK ni Duterte. Ito po, diyan po sa picture na yan or photo na yan, makikita nyo may mga mamahaling bag daw yung mga kamag-anak ng mga biktima ng EJK ni Duterte. Na-picturean po yan sa Netherlands, no? So, diyan pinapakita ni Kati Binag na may suot or may dalang mamahaling bag, branded, designer sa bag, yung mga kamag-anak ng biktima ng EJK ni Duterte. Ayan po. So, in my opinion, at ito po yung nakita ko sa mga comment ng mga DDS sa post ni Kati Binag, minamalain po nila at sinisiraan yung mga kamag-anak ng biktima ng EJK ni Duterte. Ang photo pong ito ay edited or manipulated. Ang original photo po, ay ito. Galing po yan sa One News. Sila po ang kumuha ng picture na iyan. Reporter po ng One News. At ang original photo po ay wala pong dalang bag ang mga kamag-anak ng biktima ng EJK ni Duterte. Kitang-kita nyo naman po dyan sa One News. Ayan. At dinibunk na rin nila yan dahil nakarating na sa atensyon nila, sa kaalaman nila na pinakalat nga po ni Kati Binag yung edited or manipulated photo na inedit, nilagyan ng mga mamahaling bag, yung mga kamay or braso ng mga kamag-anak ng biktima ng EJK ni Duterte para palabasin na ang mga ito ay binabayaran or nakakatanggap ng suhol or malaking halaga para in my opinion, kasi ito rin kasi yung nakikita ko sa comment section para in my opinion, palabasin na sila yung nagpabayad para lamang sampahan ng kaso si Duterte, para idiin si Duterte. Yan din po yung naging resulta ng thinking ng mga nagko-comment sa fake photo na ikinalat nito ni Kati Binag. Hindi na nahiya to si Kati Binag. Naturingan siyang, ang alam ko, Christian yan Siya rin yung nagsasabi na Christian siya at may mga post pa siya na about sa Lord, about sa mga Bible verse. Pero ang tigas ng muka, nagkakalat ng fake news. Mga kababayan, yung uulitin ko, fake news tong pinost ni Kati Binag. Ayan po, edited, nilagyan ng mga presyong bag, nilagyan ng mga, kung titignan nyo po, andyan pa rin hanggang ngayon. Last time I checked, nakapost pa rin kay Kati Binag. Yung mga pangalan ng mga luxury brand ng mga bag na yan, inilagay nila dyan, pati yung mga presyo, kung titignan nyo po sa caption. And then, ayan po, pero edited yan mga kababayan. Wala po silang hawak na bag. Doon sa original post po ng One News, kung saan sila po talaga yung mismong kumuha ng picture na yan, reporter nila, wala pong dalang bag yung mga kamag-anak ng biktima ng EJK ni Duterte. Pero anong ginawa ng kampo ng mga DDS na to, nila Kati Binag, inedit yung picture, nilagyan ng mga mamahaling bag yung mga kamay, at nilagyan ng presyo, pangalan ng mga designers brand, ng mga designers bag, ng mga brand na luxurious ang mga brand na ito, para pagmukaing nagpapakasarap, tumatamasa ng malalaking halaga ang mga kamag-anak na ito ng biktima ng EJK ni Duterte para i-malign, para siraan. Yan po ang ginagawa nila. Fake news, kasinungalingan. Naturingang Christian ka, Kati Binag, ang tigas ng mukha mo. Nagpo-post ka pa naman ng mga Bible verse sa Facebook mo. Mga hypocrite kayo. Grabe mga kababayan, alam niyo po ba ang resulta nito? Hinaharas ng mga DDS yung mga kamag-anak ng mga biktima ng EJK. Dahil sa mga ganyang uri ng kasinungalingan. Dahil sa mga uri ng ganyang kasinungalingan at post, fake news, nang haharas ang mga DDS, nang bubuli, iniinsulto ang mga kamag-anak ng biktima ng EJK ni Duterte. Pati yung mga mismong biktima at mga witness mga kababayan. Kaya dapat makarating ito sa atensyon ng ICC. Nang malaman ng ICC kung paano sinisiraan, hinaharas, binubuli, iniinsulto ng mga DDS, ng mga supporter ni Duterte ang mga kamag-anak, ang mga biktima ng EJK. Pati yung mga biktima ng EJK, pati yung mga witnesses. Sana makarating ito sa atensyon nila. Pumunta po kayo sa FB page ni Kati Binag, screenshot nyo po, tapos isend nyo sa email ng ICC or sa page ng ICC. Ipakita nyo sa kanila kung anong ginagawang pangaharas ng mga DDS na ito sa mga biktima ng EJK at sa kanilang pamilya. Napakasinungaling hanggang ngayon. Malapit na mag 2028 election, puro kasinungalingan pa rin ang style nila. Puro fake news pa rin ang kanilang panlaban.
Tapos makikita mo, if I'm not mistaken, yung babae sa picture na yan, kasama yung 18 Marines, no? If I'm not mistaken, si Cathy Binag yan eh. Tama po ba ako? Yung mahaba ang buhok si Cathy Binag. I-expect nyo kami na maniwala kami sa expose ng mga Marines na iyan? Considering na ikaw, Cathy Binag, kasama kanila, ikaw nagpapakalat ka ng fake news. Anong klaseng tao ka? Wala kang puso. Hindi ka na nahiya. Wala kang konsensya sa ginagawa mo. Hindi mo inisip kung anong maging resulta ng ginawa mo. Hinaharas, binubuli, iniinsulto, at kung ano-anong ginagawang masama ng mga kapwa mo supporter sa mga biktima, kamag-anak ng biktima ng EJK ni Duterte, ng idol nyo. Kaya sana talaga mabulok sa kulungan ng mga puon nyo. Makulong sila lahat at hindi na makalabas. Ganun po sila ka-evil mga kababayan, ganun po sila kasama. Ang sama po ng kasinungalingan, ang sama po ng fake news. Diyan po sila nanalo, diyan po sila pinaniwalaan ng tao. Basahin nyo. Kung makikita nyo, nandun pa rin yung post ni Cathy Binag. Last time I check, andun pa din. Basahin nyo po yung mga old comments, yung mga naunang comments. Makikita nyo, paniwalang-paniwala, galit na galit sa mga biktima at sa mga pamilya ng biktima ng EJK. Dahil napaniwala sila ng fake photo na ito, napaniwala sila ng kasinungalingan ni Cathy Binag, mga kababayan. Labanan po natin ito. Sana po ma-share nyo itong video na ito sa mga groups nyo, sa mga messenger nyo, nang marami pong makaalam na makapag-raise tayo ng awareness sa ginagawa nating debunking. Pasensya na po kung humaba sa mahigit 3 minutes ang video na ito, no? Talagang nakakagigil lang po, no? Hanggang ngayon, kasinungalingan pa rin. Kaya, kung ako tatanungin nyo, deserve na deserve ng poon nila na makulong. At sana hindi na makalabas. Salamat po sa panonood.